Yo, what's up mga kasabong? Ayun, nandito na naman tayo sa panibagong episode ng Sabong Pinas! Alright! So yun mga kasabong, magandang topic na naman to. Wala akong maisip na topic. Kasalanan mo yan, lahi kayo na mayabang eh. Yun ang kahirapan mga kasabong sa aming trabaho bilang vlogger mga kasabong. Siyempre pagka content creator ka, wala lang, mag-iisip ka lang at maghahanap ka na lang kung saan ka pwede makahanap ng content dahil mga kasabong sobrang dami na nagbablog ngayon eh. Hindi na malaman kung alin yung totoo. Mga kasabong, ayun, babasin na lang ako mga kasabong sa mga katanungan. May mga katanungan kasi na halos paulit-ulit napapanood ko, nakikita ko na naiisip ko nga naman oo nga naman, gaano nga ba talaga yung, ano nga ba talaga yung, ano nga ba talaga, iba mga kasabong? Hindi ko din alam eh kung ano sinasabi ko. Di mga kasabong ito, mga nagtatanong is about do sa TP. Kung gaano ba kataas ang TP, kung gaano ba dapat kataas, kalapad, at yung cord is gaano ba daw talaga yung pinaka-standard size nung ating TP at nung haba nung tali, nung area. Mga kasabong, i-discuss ko sa inyo yung mga advantages at mga disadvantages ng mga bawat TP na mga nauuso ngayon mga kasabong, yung luma at yung mga bagong mga nauuso. Di ba? Pausapang TP ito mga kasabong. Mga kasabong, unahin natin dito sa nandito sa existing na nanditong TP sa akin, sa aking bagong lokasyon. Mga kasabong, walang ibang maganda para sa akin kundi itong bato. Dahil mga kasabong, yung bato is malamig talaga yan. Malamig yan sa manok. Kailangan talaga is malamig yung pinagpapahingahan nila dahil mga kasabong, merong time talaga or mostly talaga sobrang init. Doon lang talaga yung pinakabahay nila. Kaya importante na malamig po yung area na pinapasukan at pinapapahingahan niya. Di ba? Gano'n nga ba kataas dapat? Mga kasabong, wala po yan eh. Wala pong standard size niyan. Kung ano lang po, yung talagang lokasyon mo na nababagay at naaangkop sa lokasyon mo. Kasi iba-iba naman po tayo. Merong malawak, meron po sa mga subscribers natin na maliit lang po. Paano naman yung sa akin, hindi kasya yung malaki? So, di maliit gagamitin natin. Adjustable tayo sa lahat mga kasabong. Okay lang po yun. Mga kasabong, siyempre, para po sa akin, opinion ko lang po, ang taas po nitong ating TP is 3 feet to 4 feet. Yun po yung standard size na para po sa akin, wala pong standard talaga sa buhay talaga pagmamanok. Pero kung opinion ko po, 3 feet to 4 feet po. Tapos yung lapad niya is okay lang na hindi siya masyadong malapad dahil hindi naman siya aabot doon sa dulo. Okay lang na wag naman masyadong makipot. Pero kung makipot man yan at naipasok, at least yung ulo man lang ng manok. Mga kasabong, hindi mo hamatay sa heat stroke yan. Mga kasabong, ang nagsabi po niyan, si Clip Mark Borja. Ayan po, sinabi niya po na kahit anino lang ng dahon yung matakloban niya sa oras na sobrang init, kahit anino lang, yung parang kumbaga sa sinag ng araw, may konting anino lang na maipasok niya lang yung ulo niya sa anino. Mga kasabong, kahit sobrang init niyan, hindi mamamatay yung ating manok. Yun mga kasabong magandang tip po yun. So yun, balik tayo sa usapan TP. Siyempre may disadvantage yung bato. Ano nga ba mga kasabong? Yung bato, sobrang bigat. Pagka naglipat ka ng lokasyon, pag naglipat ka ng area or gusto mong baguhin yung style ng iyong TP, ng relocation mo, masyadong mabigat. Diba? Yun lang po yun, masyadong mabigat. Tapos, paano naman yung goma? Diba mga kasabong, yung goma kung makikita nyo? So yun mga kasabong, kita nyo yung goma, papalitan ko po yan. Kahil ayoko po nung goma. Dahil mga kasabong, hindi naman po sa nakikinig lang din po ako sa mas mga nagtuturo din po sa atin ng mga veterano na po sa pagmamanok. Ito lang po hindi ko po sinasabi na yung mga big time na may goma is pangit po. Hindi na po sinabing pagkagoma po is totally talo na. Advantage lang po yun na pag ang goma daw po, ibig sabihin is wala akong concrete na basehan. Pero sinabi nila na pag sobrang santing yung init, nangangamoy po yung goma is apektado. Affected yung kanyang lungs. Kaya nga po nung ako pumunta doon kung makikita nyo nung huling mga vlogs po natin kay Aldrin Ablao, dati po goma talaga yan. Kaya pinansin ko sa kanya, sabi ko, Kuya Aldrin, bit bago yung TP mo, dati goma to. Sabi, kasi yung goma is pagka naiinitan, nasasantingan ng araw is nangangamoy, affected yung manok. Yun yung dahilan kung bakit nagpalit sila. O di ba mga kasabong, maganda yung goma, matibay yung goma, pero ang disadvantage naman mga kasabong, tulad ng sinasabi ko kanina, ay may disadvantage. Yun nga po, yung goma po is masyado siyang nangangamoy siya kumpara hindi masyadong maamoy ng tao dahil mas malakas po talaga yung pang-amoy ng manok
kaysa po sa tao. Yung manok po is na affected yung baga niya. Pag goma, yung gamit natin. Ang advantage naman po is kahit talagang ipamana mo sa apo mo, nandyan pa yung gomang yan, napakatibay po niyan dahil gulong po yan eh. Yun po mga kasabong, yung advantage at disadvantage ng ating mga TP. So yun mga kasabong, ano ba yung gagawin ko dito sa aking TP? Mga kasabong, papalitan ko po lahat yan. Opo, papalitan ko po lahat yan. Pero hindi pa ngayon, syempre kulang tayo sa budget. Tapos, yung akin pong gagawing TP is bibiling ko yan dito kay Mark Clip Borja. Ay kay Clip Mark Borja yan, yung vlogger din po yan ng Triple Gold Game Farm. Ayan, maganda po yung kanyang ino-offer na TP dahil siya ay cement fiber. Mga kasabong, cement fiber yung kanya maganda, magaan. Hindi naman totally magaan, mabigat din siya pero hindi naman kasing bigat nitong mga bato na kung sakaling lumawak yung lokasyon ko, pala rin pa ako. Bigyan pa ako ng Panginoon ng mas malawak pang lokasyon, di ba mas maganda? Maililipat ko ng mas maganda yung aking mga TP. Mga kasabong, yung cement fiber po yun, magaan siya na madali mo siyang mai-relocate, movable siya. Tapos, yung para siyang semento na malamig. Ang size niya is 3.5, hindi ko sure pero 3 to 3.5, sakto lang din, tapos malapad. Yung mga kasabong malapad siya. Ang kagandahan, pag malapad naman mga kasabong, yung pasukan, hindi po naapektuhan yung mga buntot ng ating mga manok. Na pagka siya ay pumasok siya doon, meron kasi mga TP mga kasabong na na pag pumasok ka doon, yung buntot po nung sumasampal doon sa dahilan kung bakit nasisira po yung buntot ng ating mga manok. Mga kasabong, maganda po yung kay Mark Clip po yun. Kaya kung meron po mga gustong mga magbukas ng mga bagong farm, ayan, contact lang po kayo sa kanya. Mag-message lang po kayo sa kanya kay Clip Mark Borja. Ito po yung Facebook niya. Ayan, ito naman po yung sample ng kanyang TP. Ayan, marami na pong umu-order sa kanya mga kasabong. Hindi niya alam na ipopromote ko to. Dahil mga kasabong, nawag na bigla lang, nagkataon lang na yung TP ko talaga is pinag-uusapan natin. Kasi marami po nagtatanong kung ano ba yung standard size at saka yung ating mga TP. Siyempre may mga nagtitipi po na kahoy. Okay lang naman po yun kung kahoy, pero hindi naman po siya pang matagalan. Kaya sayang sa budget kung bibili ka at kung gagawa ka naman, mapapagod ka lang dahil 2 to 3 years. Last pag nasira na yun dahil init, ulan. Ayan mga kasabong, para po sa akin hindi po advisable dahil kung gagastos rin lang po tayo, doon na po tayo sa cement fiber. Fiber cement dahil maganda po talaga yun. Matibay yun mga kasabong kahit gaano kadaming bagyo ang dumaan doon, napakatibay po. Nung pinakita niya sa akin nag-video call kami, pinakita niya sa akin dahil nga plano kong magpa-sponsor sa inyo nung Hindi mga kasabong, naisip ko lang mga kasabong. Kada TP kasi, uso kasi yung mga kasabong, yung may mga number. Diba, may mga number. Naisip ko mga kasabong, kung halimbawa lang may mga mag-sponsor sa atin ng mga subscribers, kasi marami po talagang nag-i-sponsor tulad po nung sa Rueda, meron po yan mga nag-sponsor po dyan. Dito po, naisip ko, halimbawa ang pangalan mo ay si Rodel, di ba? Yung pintura niya, tapos may pangalan niya Rodel. Pagka diba, may pangalan sa ibabaw Rodel. Pagka yung may manok doon, kunin mo nga doon si Rodel. Nakapangalan sa'yo yung manok. Nakapangalan rin sa TP. Pagpunta mo dito, mga kasabong, papicture tayo with your name. O di ba mga kasabong, maganda po yun. Kaya mga kasabong, yun lang naman po is, marami po kasi sa atin talaga na nag-i-sponsor. Para lang naman po makita yung sponsorship nyo na talagang habang panahon is, nandito ka po, nakasulat ka po dito talaga. Ayan, meron po tayong ganong sistema dahil ayoko po na may mag-i-sponsor tapos hindi naman po ma-acknowledge. Mas maganda talaga, kumbaga sa nagpagawa ng school halimbawa, merong mayor na nagpagawa ng school, nakapangalan dyan, mayor ganito, mayor ganyan. O mga kasabong, ganun yung simpleng atake mga kasabong para tayo is habang panahon tayo ay nagbibigay pasalamat sa lahat ng mga nag-i-sponsor. Hindi po talaga kasi mapigilan dahil may mga gusto po talaga at nagmamahal sa Sabong Pinas na may mga nag-i-sponsor po ng ganyan. Kaya gusto ko po talaga ay pangalan po sa inyo lahat yung mga TP dito. At yun ay plano ko syempre i-order diyan kay Clip Mark Borja. Mga kasabong, pag-usapan naman po natin. Ayun na po, kung gusto niyo po mag-sponsor, message lang po sa akin mga kasabong. Ayan, papangalan kita sa isang Rueda, sa isang TP po. So yun, bakit may nakikita po tayo na yung TP nakahiwalay yung hapunan? Di ba? Mas maganda po talaga mga kasabong is the more na mataas yung hapunan niya, the more na mas maganda. Paano naman kung ang lokasyon mo is maliit lang?
'Di ba? Mga kasabong, sapat na po yung ganyan. Sapat na po yung ganyan. Pagalingan na lang po tayo maghanda sa pagdating ng labanan, mga kasabong. Kung halimbawa po isabi, sobrang tataas nung hapunan ng ganyan, okay po yun. Masaya po yun, maganda po yun para sa manok dahil araw-araw. Araw-araw po silang na-stretch. Di ba mga kasabong, pagdating ng maganda na po yung pakpak niya. Pero hindi po yun talaga ang basehan para masabing sure na panalo na po tayo. Hindi po, ano lang po yun talaga is factor lang po yan na mas maganda. Tapos, doon naman po sa haba ng cord niya, mga kasabong, advantage po talaga, the more na mas mahaba at mas malawak yung kanyang nilalakadan, mas maganda po yun. Paano kung maliit lang, wala pong problema yan. Wag lang naman po masyadong maliit dahil yung mga kasabong, malapit na po magkalapit na po yung manok is hindi pa pinapalo ng manok mo. Kumbaga yung kanyang territorial is sanay siya na konti lang yung teritoryo niya. Di ba mga kasabong? Kasi mga manok na yan, territorial yan. Kaya mas maganda po, the more na lumawak yung takbuhan niya na kumbaga lahat na nasasakop niya, kanya. Kaya mga kasabong, mapapansin nyo sa mga tatsaw, kunin mo siya yung tatsaw. Tapos, ilalaban mo dun ay lumaban. Itali mo ulit siya, dalhan mo ng panibago. Dun siya lalaban sa kung saan bahay niya. Dahil mga kasabong, kilala niya yung area niya, akin to. Yun yung sinasabi niya, akin to, dito lang ako. Mag-aano lang ako dito. Akin to, kumbaga teritoryo ko to. Yan mga kasabong, yun yung dahilan kung bakit nakikita po natin sa, halimbawa, sa Red Farm. Sobrang lawak talaga ng haba ng talian niya. Sabi lang, hindi pa naman ako nakapunta. Sabi lang, sobrang haba ng talian. Yun po yung dahilan kung bakit talaga mahaba yung kanilang mga tali para yung manok nila is territorial na pag may lumapit na konti sa kanilang imaginary line, titirahin kita dyan, papaluin kita. Ganun po yung dahilan kung bakit kailangan pagka tayo ay naghahanda is malalawak na yung magkakalayo na sila. Pero kung tayo naman po ay siyempre backyard, sasabihin natin, paano naman sa akin, konti lang ang kasya, okay lang po yan. Wala naman pong usapan na pag may bumisita dyan, puhulihin ka eh. Hindi po yun. Kung gaano kalaking area mo, okay lang yan. Basta ang usapan is panalo. Diba mga kasabong? Yun lang naman po yun. Pero kung siyempre tayo is sumusunod sa kung anong maganda, yun po yung maganda. Pero kung hindi naman po natin kayang i-provide yung maganda, di kung ano lang po yung kaya natin i-provide, yun lang. Masaya lang tayo ng buhay may pagmamanok. Di ba mga kasabong? Okay lang po yan. Kaya mga kasabong, basta yung regular lang, yung tali, sakto lang siya na marami siya, na makakaikot-ikot siya, okay lang po yun. Mas pangit na po yung sobrang ikli ng tali. Tapos maikli yung tali, tapos mahaba naman yung hapunan. Di ba mga kasabong, parang hindi siya masyadong align. Kaya mas maganda mga kasabong, kung tayo ay may area, habaan natin yung tali. Mas maganda po, the more na mahaba, the more na maganda. So yun mga kasabong yun po ang pinag-usapan po natin ngayon is yung about sa tali at about sa TP. Mga kasabong, yung range po nitong TP at yung bawat TP po namin is kung matatanong nyo mga kasabong, ito po ay may haba na 15 feet every TP. 15 feet po yan. Tapos yung haba po nung aming yung haba po ng tali, 7 feet po yan. Nakaganto po ako dyan. 7 feet po yan. Mahaba po yung talian niya. Kasi mga kasabong, sabik na sabik talaga ako sa mahabang tali dahil mga kasabong, kung napapansin nyo naman, dati, yung aking manukan is talagang pinagkakasya ko lang po kung ano lang yung napapagkasya. Which is, nananalo din naman, di ba mga kasabong? Pero, syempre, para lang komportable yung ating mga manok, mas mahabang tali, mas maganda. So yun mga kasabong, umaabot na ng gabi. At least, nakapagbahagi po ako sa inyo ng bawat nakukuha ko lang po at nasisimot ko sa ating kapwa magsasabong. So yun mga kasabong nakatulong na naman po tayo. At syempre, kung gusto nyo pong mag-sponsor, mag-message lang po kayo sa akin. At kung gusto nyo naman po na mag-start ng pagmamanok at kung nalilito po kayo sa bawat TP po kung anong gagawin po natin, contact lang po kay Clip Mark Borja ng Triple Gold Game Farm. Ayan, siya po yung nagbebenta po ng ating mga TP. So yun mga kasabong maraming salamat po. So yun mga kasabong, gabi na. Inabot ako ng gabi kasi kanina maingay. Dahil maingay sila, nag-grass cutter eh. Kaya ngayon lang ulit ako nakapag-shoot. So yun mga kasabong, continue nyo lang po yung pagtatanong nyo sa comment section. Diba? Yung pagtatanong nyo po sa comment section ay malaking tulong po na nakakapagbigay po kayo sa amin ng content. Dahil mga kasabong, sabi ko nga po kanina, sobrang dami ng vlogger,
ang hirap na po mag-isip ng mga content po. Pero dahil meron akong obligasyon sa inyo mga kasabong, hahanap po tayo ng paraan para mas madami pa po yung maibahagi ko po sa inyong kalokohan, advices, tips, or kung ano mga ibubuhay natin. So yun mga kasabong, maraming salamat po sa pagsubaybay nyo lagi sa ating Sabong Pinas. At kung bago ka lang, huwag mo kalimutang mag-subscribe and syempre hit the bell button para maging updated ka sa mga bagong darating natin na video. So yun mga kasabong, at dun ulit sa comment section natin, i-comment natin I love Elga Magray sa mga bago po at sa mga luma, para lang malaman ko kung sinong nagtatapos ng ating video. I love Elga Magray lang po, at bilang ganti, ilalike ko po yan. Mga kasabong, pasensya na, hindi ako makasagot talaga sa mga comment natin dahil sobrang busy mga kasabong. Pero maraming salamat po dahil talagang kayo ay nagmamahal po sa akin. Mahal ko din kayo. Alright. Kasi game! So yun mga kasabong, maraming salamat po at kita-kits sa next episode ng Sabong Pinas! Let's go!